Para makumpirma kung matured na ang anak, nakasilip ang ama sa pinto. Sinabi ng asawa na hindi ito maganda, pero nagalit naman siya sa asawa. Para di masira ng asawa ang plano, pinasuot niya ng mask ang asawa. Hindi naman lumaban ang babae. Tinanggap niya lang ang parusa. Inutusan siya ng mister na habarin ang damit, at pinalo ang likod nito. Nakita naman ito ng anak ng nasa labas. Di niya alam bakit malupit ang ama niyang pastor. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin. Biglang sumakit ang tiyan. Di inakala na dinatnan pala siya. Nakita niya ang dugo. Di siya makapaniwala. Akala niya ito ay isang sakit. Di naman niya tinawag ang ina. Humiga na lang siya at di natulog. Hindi rin masabi ng ina ang sakit. Matapos parusahan, pinuntahan ng anak sa kwarto. Niyakap niya ito habang umiiyak. Umaasa na malalagpasan ang lahat ng ito, para hindi na masaktan ang anak. Nang makita ang malungkot na ina, di rin makapagsalita si Luna. Pagka umaga, agad niyang nilaban ang damit, pero kahit anong gawin niya, hindi maalis. Nakita niyang parating ang ina. Agad niyang tinago ang labahan, pero nakita pa rin ito ng ina. Tinanong niya ang anak anong nangyari. Sinabi ni Luna na mamamatay na siya. Naintindihan naman siya ng ina, pero di ito natuwa. Parang siya ay natakot at nag-aalala. Nakita naman ito ng ama. Inutusan ng asawa na paliguan ang anak. Di naman sila sumuyo. Habang pinapaliguan ng ina si Luna, pumasok ang ama. Sinabihan ng asawa na lumabas muna. Nang makita niyang dalaga na ang anak, sinabi na ba sa iyo ng ina na dalaga ka na? Ang dugong ito ay bagong chapter ng buhay mo. Wala na ang iyong pagka-inosente. May mga lalaki na ring magkakagusto sa iyo. Napangiti naman ang babae. Sinabing tapusin na niya ang plano. Nung isang araw, nakaengkwentro si Luna ng isang estranghero. Dinala niya ito sa poso para uminom ng tubig. Aalis na sana ang lalaki pero hinimati ito. Nanginginig ang katawan. Mabait naman si Luna. Dinala niya ang lalaki sa babuyan. Ginamo niya ang sugat ng lalaki. Nagpasalamat naman ang lalaki sa kanya. Parang may ibang naramdaman si Luna. Pero di naman niya inakala, binabantayan pala siya ng ama. Sinabi sa asawa na dalaga na ang anak. Parang natakot naman ang ama, pero desidido naman ang ama. Pumunta siya sa babuyan. Sinabihan siya ang gawain ng dalaga. Inutusan na sumama sa kanya. Wala siyang pakialam na anak niya ito. Inutusan ng anak na panasan ang likod, habang nagrereklamo siya sa asawa. Parang bini-brainwash niya si Luna. May dahilan ng Diyos kung bakit naging dalaga ka na. Pero di pa siya natapos magsalita, dumating naman ang asawa. Bata pa yan, hindi kita sasagutin, Diyos lang ang sasagutin ko. Natakot naman ang asawa. Nung gabi, pinuntahan niya ang mister. Hinubad niya ang butones, pero tumanggi ang mister, dahil may iba na siyang gusto. Alam naman ng asawa na anak niya ang target, pero di siya makalaban. Si Luna naman ay walang alam. Hindi niya alam bakit tinitiis ng ina. Hindi ako magiging tulad mo. Hindi ito pwede. Mas pipiliin ko na lang mamatay. Nanlumo naman ang babae sa narinig. Nakita niya ang mister na pastor. Tahimik siyang tumayo at ginamit ang lubad at nagdigti. Pero di naman nalungkot ang mister. Pinahiya pa niya ang asawa na may demonyo sa katawan nito. Naniwala naman ang mga tao. Pero si Luna lang nakakaalam ng totoo na maitim ang budi niya. Pag-uwi ay naghubad ang ama at pinalo ang sarili. Umaasa na sana mapapatawad ng Diyos ang asawa. Nagpasya naman si Luna. Pumunta siya sa lalaki. Di nag-alinlangan at huhuberin sana ang damit. Pero tumanggi ang lalaki. Dahil si Luna ay mabait na bata, dapat di niya pahirapan ang sarili. May naramdaman naman si Luna. Pero kinabukasan, dinala siya ng ama sa simbahan. Gusto niyang pakasalan ito. Nagulat naman si Luna. Gusto niyang tumakas. Pero hinayla siya ng ama. Para di makasigaw si Luna, pinasuot niya ito ng mask. Nilabas ang singsing. Isusuot na niya sana kay Luna. Dumating naman ang lalaki. Parang nakita ni Luna ang pag-asa. Pero dahil minaliit ang pastor, agad siyang natalo. Siya ay nabaril sa ulo. Nanlumo si Luna sa nakita. Di naman siya pakakawalan ng ama. Sinabi sa anak na bawal itong umibig. Dinalaan na parurusahan niya ito. Parang katulad ng ginawa sa asawa. Pinaghahampas niya si Luna nang makatulog na ang lalaki. Agad tumakas si Luna, wala na siyang pakialam sa iba, hanggang sa hinimatay sa pagod. Parang nakita na niya ang liwanag. Makakaiwas nga ba siya sa tadhanang ito?